Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Huwag po nating kalimutan na i-like o i-share ang ating pagtitipon. Mga brothers and sisters, hanapin na po natin ang ating mga kasama sa bahay at para po sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God. Let us enjoy the presence of the Lord. Ang ating mga kamay, ang ating mga tinig, ialay natin para sa Panginoon. Glory to Jesus. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, great is your faithfulness. Hallelujah. Amen. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Oh, every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Oh, through it all, you've been so, so good. Lord, you kept your word, like you said you would. 'Cause your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is, oh Lord, how great. Hallelujah. Yes, Jesus, you are great, Lord. Even now, looking back on where I've been, still as good as you are then. There's no limit to your love. Yes, Lord. Through it all, you've been so, so good. You are truly good, Jesus. Kept your word, like you said. Amen. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade. It won't fade, Jesus. How great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, you're great, Jesus. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness. Through it all, let us sing. Oh, you were so good, Lord. You kept your word, like you said you would. Oh, through it all, you've been so, so good. You kept your word, like you said you would. Hallelujah. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade. It won't fade,
His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still, you will always be in control, Jesus. My praise is a weapon. It's more than sound, more than sound. This praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Oh, let us praise the Lord. Yes, Jesus. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. We will praise you, Jesus. You were sovereign, God. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise God. Oh, you reign, Jesus. Cause you rose and Defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Hallelujah. praise the Lord. Oh, my soul. Let us praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, let us praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh yes, Jesus, we will praise you. We will worship you. We will shout praises to you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we won't be quiet. We will praise you. We will worship you. We will adore you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your faithfulness, Lord. Hallelujah. Praises to you, Lord. Praises to you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Lord Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Glory to God. We will praise you. We will worship you. You were such a good and great God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng pagdakila at parangal para lamang sa iyo, Panginoon. Glory, glory to God. Glory to Jesus. Thank you, Lord, sa privilege na ito, Panginoon. Nai-enjoy namin ang presensya mo. Meron kaming lakas, meron kaming tinig. Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, for this great privilege, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Hindi man kami naging tapat, Panginoon. Ikaw ay mananatiling tapat kailanman, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. And we will take this opportunity, Panginoon, na magpasalamat, ibalik ang parangal para lamang sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-iingat mo.
Salamat sa mga biyaya, Panginoon, na meron kami, Lord God, na nagmula sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Dahil alam namin, Lord, wala kaming tatanggapin malibang ipagkaloob mo, Panginoon. Kaya, Lord, thank you sa buhay na ganap at kasiyasiya na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We are beyond grateful, Panginoon. Thankful to you, Lord Jesus. Salamat, salamat aming Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, aming Ama, hayaan mo na awitan ka namin, sambahin ka namin, ibalik namin ang parangal na karapat-dapat lamang sa iyo. I-declare namin, Panginoon, na mabuti ka sa lahat ng oras, mabuti ka sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. You are such a good and great God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, sa oras na ito, umawi tayo ng buong puso. Itaas natin ang pangalan ni Jesus. Huwag nating hayaan na lumipas ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. He deserve all the praises. He deserve all the praises. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya sama-sama tayong magpuri. Sama-sama tayong umawit. Hallelujah. Sumamba sa Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and tell me
maraming salamat po sa Panginoon at nakapakinig tayo ng awiting espiritual at ngayon naman po ay dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng magandang balita sa topic na Faithful in Serving na ipapahayag po sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Bigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa pagsisimula po ng gawain sa araw na ito, hilingin natin na samahan tayo ng Diyos sa pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita. Ako naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito, sa buhay na ipinagkaloob sa amin, sa kalusugan, sa lahat ng provisyon ng aming dalangin, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan kami ng aming tunay na tagapagturo, ang iyong Espiritu, na siya rin nagbibigay sa amin ng lakas at karunungan upang ang aming mga napakinggan ay hindi lamang matapos at maging bahagi ng aming karunungan, kundi ito'y maging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay paglalakad sa buhay pananampalataya na ipinagkaloob sa bawat isa. Ang dalangin namin matupad nawa, Panginoon, looban mo nakapagpala ang lahat ng makakapakinig nito. Pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po sa pagpalang umaga. At sa umaga pong ito, nagpapatuloy po tayo sa seryeng Faithful in Serving. At sa pagkakataon pong ito ay katungkay po tayo sa naging buhay ni Esteban o ni Stephen sa wikang Ingles. Mababasa po natin yung kabuuan po ng tekstong ating pag-aaralan sa araw na ito mula sa Aklat ng Gawa, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 2. At ganito po ang ating mababasa. Sa mga araw na iyon na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Hudyo na ang wika ay Griego laban sa mga Ebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay nakakaligtaan sa mga araw-araw na paglilingkod. Kaya tinawag ng 12 ang napakaraming alagad. Sinabi nila, hindi nararapat na iwanan namin ang salita ng Diyos upang maglingkod sa hapag. Kaya nga mga kapatid, humanap kayo mula sa inyong mga sarili ng 7 lalaki na may magandang patotoo, puspos ng banal na spirito at karunungan na itatalaga natin sa gawain ito. Kami ay matatag na magpapatuloy sa pananalangin at paglilingkod para sa salita. Ang sinabing ito ay nakalugod sa buong karamihan. Piliin nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Iniharap nila ang mga ito sa mga apostol. Pagkatapos manalangin, ipinatong ng mga apostol ang kanilang mga kamay sa kanila. Lumago ang salita ng Diyos. Lubhang dumami ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Malaking karamihan ng mga saserdote ang tumalima sa pananampalataya. Nawa ang Panginoon pala sa kanyang mga salita. Pag pinag-uusapan po yung
tapat na paglilingkod. Madalas nating isipin na kailangan ng tao na magaling magsalita, buo ang loob, no? May mataas na posisyon, o kaya ay gumagawa ng malaking bagay para sa Diyos. Nasa kanila yung camera, nasa kanila yung spotlight. Ito po yung madalas na iniisip natin. Ngunit ipinakita po ng buhay ni Esteban na ang tunay na sukatan ng Diyos ay hindi po yung laki ng ating ginagawa, kundi ang katapatan ng ating puso. Sa katunayan, no, kahit po dito sa ating komunidad, may mga manggagawa na hindi naman kilala na mga manggagawa ng iba sa atin, no? Sapagkat hindi sila madalas nakikita sa entablado. At kahit na tayong mga naglilingkod na, hindi natin sila nakikita habang ginagawa nila ang kanilang paglilingkod. Pero tulad po na nakita natin sa buhay ni Esteban, muli gusto ko pong ulitin, ang tunay na sukatan ng Diyos wala sa laki o sa dami o dalas ating ginagawa, kundi po sa katapatan ng ating puso. Hindi po apostol si Esteban, hindi rin siya kasama sa 12 disipulo, hindi rin po siya kilalang pinuno dati. Siya'y isang ordinaryong mananampalataya na piniling maglingkod sa isang gawaing maituturing ng iba na pangkaraniwan, payak, simple. Ano po ba yung gawain na yun? Ang pagtulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ngunit dahil sa kanyang katapatan, siya ay naging isa sa pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang pali para mas maintindihan po natin yung pinag-aaralan natin ngayon, tingnan natin mabuti yung kontekstong ginagalawan ng kwento. Yung pangyayari pong ito nagsimula sa isang problema. Lumalaki yung simbahan, dumadami yung mga mananampalataya, pero may mga balong hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ang maganda, tulad po ng ipinakita dito sa Biblia, sa halip na baliwalain ang problema, naghanap ang mga apostol ng mga tao handang maglingkod. No? Pero hindi lang po yan yung gusto kong makita ninyo. Gusto ko pong makita ninyo na wala pong suliranin sa loob ng iglesia na hindi po tinutugunan ng mga mananampalataya sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nila hinahayaan na lumaki isang suliranin, kundi sa mas maaga, no? Tinutugunan nila ito upang hindi maging malaking suliranin. At tingnan po natin, hindi rin po tinitingnan ng simbahan kung sino yung may mga ilangan. Pinakita po sa maagang iglesia, katulad ng naging practice na din natin dito sa ating komunidad,
na hindi natin sinisino sa kapatiran yung nangangailangan, kundi mayroong pangangailangan, sino man, tulad po sa kasong ito, may mga balo na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Hindi ito nakakalimutan ng simbahan, malaki o maliit na tao, sapagkat ito ang ministeryo ni Kristo. Si Kristo ay para sa lahat at si Kristo ay sumasa lahat. Walang maiiwan. No, lahat ay tinitiyak ng iglesia, no, sa patnubay ng ating buhay na Diyos, na walang nakakaligtaan at walang napapabayaan, sapagkat lahat tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kapansin-pansin po na sa paghahanap po ng mga taong handang maglingkod, hindi ang pinili ay yung pinakamayaman. Hindi po yun yung naging criteria. Hindi rin yung pinakamarunong. Hindi rin yung pinakasikat. Ang kanilang hinanap, yung taong may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu Santo, may karunungan. Ipinapakita po nito para sa Diyos. Ang pinakamahalagang kwalifikasyon ng isang lingkod ay hindi ang kanyang talento, kundi ang kanyang karakter. Sa atin ang naghihintay ng malaking pagkakataon para makapaglingkod. Ngunit ang katotohanan, mas madalas tayong sinusubok ng Diyos sa maliliit na bagay bago niya tayo pagkatiwalaan mas malaking gawain. Kasi ano po tayong pagkakatiwalaan ng Diyos sa isang mas malaking bagay kung nakikita niya na yung maliit na bagay, hindi niya tayo pwedeng pagkatiwalaan. Ang Diyos po ay hindi naghahanap ng mga taong handang mamuno lamang. Nahanap niya mga taong handang maglingkod. Kaya nga po, di ba sabi ng Panginoon Jesus kahit sa kanyang mga salita, kung nais nino man sa inyo ang maging dakila, ato po, maging ano siya, um, kumbaga parang siya yung, maglingkuran niya maglingkuran niya yung mga kapatid. No? So, yung idea po ng greatness, ng sanlibutan, tsaka po ng langit, napakalaki ng diferensya. No, katulad po ng nakikita natin ngayon sa pamahalaan. Many of them are in the position to serve their vested interest. Kaya po nagkakagulo eh. But the idea of greatness in the kingdom of God is not in becoming the most powerful, not in becoming the wealthiest people, not in becoming the most popular, but in becoming more a servant to others. Marahil po, kung tayo ay nasa kalagayan ni Esteban, maaari nating isipin na hindi mahalaga ang tungkulin ibinigay sa atin sa kanyang kaso po kasi tutulungan niya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ano, bibigyan niya ng sapat na atensyon po yung pangangailangan po nitong mga balo. Maaari nating isipin na hindi naman mahalaga tungkulin niya. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Esteban. Tinanggap niya yung kanyang ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya. Ulitin ko po, it may not be as popular as others. It may not be as rewarding as others. Maaari hindi mapunta sa kanyang spotlight. Ngunit tinanggap niya ang ministeryo ng buong puso at katapatan. Hindi niya hinangad ang posisyon.
Hindi niya hinangad ang pagkilala, hindi niya hinangad ang katanyagan. Ang kanyang simpleng layunin ay maging tapat sa anumang ipagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ito rin po ang hamon para sa atin ngayon. Minsan, iniisip natin na malit lamang ang ating ambag. Hindi kasi tayo kasing galing ni sister ganyan. Hindi tayo kasi kasing galante ni brother ganyan. O kasing sipag kaya ni brother o sister ganyan. Pwede yung ambag lamang natin ay isang panalangin, isang pagtulong, isang simpleng paglilingkod sa simbahan, yung isang tahimik na pagsuporta sa iba. Ngunit sa kaharian ng Diyos, walang maliit na paglilingkod. Ito ay ginagawa ng may pagmamahal at katapatan. Yung nakila ko, yung bagay na ginagawa natin sa loob ng iglesia ay hindi po yung pagiging bongga kung paano natin ito ginagawa. Hindi ang laging tinitingnan ng Diyos. Gaano kalaki yung pag-ibig habang ginagawa natin yun. Gaano tayo nagiging matapat dun sa ministeryong itinalaga sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga po sa aklat, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang mahalaga ay ang pananampalataya nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ito po ang sukatan at talagang nagpapadakila maging sa mga maliit nating gawa sa tingin ng Diyos. Sa tingin ng Diyos, maging ang mga simpleng gawa ay nagiging malaki at dakila dahil ginagawa natin ito ng buong katapatan at may pagmamahal. Ang mga dakilang bagay ng Diyos madalas nagsisimula sa mga taong nagiging tapat sa maliliit na bagay. O ilang beses na din natin napag-usapan na ang sukatan po lagi ng Diyos. Sabi nga natin lagi, hindi doon sa kwento ni Haring David kung paano siya pinili at naging hari ng Israel. Hindi yung kakisigan ang tinitingnan ng Diyos. Hindi ang batayan ng Diyos. Lagi ang tinitingnan ng Diyos. Yung puso ng tao. Nang ipakilala si Esteban, hindi sinabi ng Biblia na mayaman, matalino, o makapangyarihan. Tandaan niyo po, when Stephen was described in the Bible, description po na ibinigay sa kanya, puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Parang napakagandang paglalarawan. And it's the beginning of everything for him. Ang simpleng paglalarawan, puspos, pananampalataya ng Espiritu Santo. Ito yung nagbibigay po ng ng matinding, ah, ah, ito po yung nagbibigay ng dito. Ito yung pinagsilbing malaking drive niya para maglingkod. Ito po yung naging edge niya nung hinahanap na who will be, no, who will be the, uh, uh, nung hinahanap na sino yung mga maglilingkod na qualified para manguna ng ministeryo ang tinignan ng Lord.
bacteria, puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Napakahalaga po ang paglarawang ito dahil ipinapakita nito kung ano ang tunay na hinahanap ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Maaaring magaling ka, galing ang isang tao, pero hindi naman siya tapat sa tungkulin man at lalo tigit sa lahat, dapat sa Diyos. Hindi po pwede tayong tapat sa tungkulin pero hindi sa Diyos. Dapat ang punong, ang purong katampatan ng ating puso bago ang ministeryo sa Diyos. Maaaring matalino ang isang tao, pero hindi naman siya mapagkakatiwalaan. Maaaring tagdik ang isang tao, pero malayo na ang puso niya sa Diyos. Ngunit ang isang taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu ay isang tao handa magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari. Yun po ang importante. Lagi nating sinasabi, naririnig sa church, obedience is better than sacrifice. Ang kailangan po ng Diyos para manguna sa mga ministeryo ay taong uunahin ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban niya. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano tayo kakilalang tao. Ang tinitingnan niya kung gaano tayo katapit sa Kanya. Tapatan po ng isang tao, no? Maging sa pinakamaliit na gawain. Alam niyo, ito po yung gustong makita sa atin ng Diyos. Pwedeng maging dahilan po iyan ng lago ng marami sa pananampalataya. No? Ito po yung pangunahing gusto din i-highlight ang ito na pinakakahanga-hanga ay hindi po ang pagpili kay Esteban, kundi ang naging bunga ng kanyang katapatan. Dahil po may mga taong handang maglingkod ng pat, sinabi ng Biblia sa ano po, sa talata 7 ng Aklat ng Gawa sa Kabanata 6, ang sabi, dahil may mga taong handang maglingkod ng tapat, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at lumami ng lubha ang bilang ng mga alagad. Ipinapakita po nito na ang ating katapatan ay hindi lamang para sa ating sarili. Ating paglilingkod ay maaaring maging dahilan upang mas maraming taong makakilala sa Diyos, mas maraming buhay ang babago, mas maraming papala maranasan ng iba. Maaaring hindi natin makita agad ang bunga ng ating paglilingkod, ngunit walang katapatan na hindi nakikita ng Diyos. Maaaring hindi agad nagbubunga ang iyong pagpapagawa o parang wala kang nakikitang bunga. Pero sabi nga po ng isang awit, maaaring hindi natin nakikita kung paano kumikilos at gumagawa ang Diyos. Pero hindi po ibig sabihin na sa katahimikan at sa mga bagay na hindi natin nakikita ay walang ginagawa. Hindi kumikilos ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay patuloy sa paggawa at patuloy sa pagkilos para sa kabubuti ng mga tinawag niya. Ang buhay po ni Esteban ay nagtuturo ng isang napakahalagang katotohanan. Hindi hinahanap ng Diyos pinakamagaling. Hinahanap niya ang pinakatapat. Marahil, hindi tayo tinawag upang maging tanyag. Hindi tayo tinawag upang maging kilalang leader. Hindi tayo
tinawag upang gumawa ng mga bagay na mapapalakpan ng marami. Hindi ka katulad ni Moises, kinati niya ang dagat. Hindi ka katulad ni Samson na mayroong dakilang kalakasan. Tulad ni Solomon, may dakilang katalinuhan at kayamanan. Kaya ni David, may dakilang kapangyarihan at naging hari. Ngunit kung tatawagin tayo ng Diyos upang maglingkod, ito ay nagtanong kahit sa maliit na paraan. Kahit sa pinakamaliit na paraan, tanong, magiging tapat kaya tayo? Katulad ni Esteban, sapagkat sa kaharian ng Diyos, tunay na kadakilaan, ulitin ko po, ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa katapatan sa paglilingkod. Nawa, sa pagdating ng takdang panahon, ang marinig natin mula sa mabuting pastol, tapat at mabuting alipin. Kasalo ka sa aking kaharian. Kahit po ito man Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagong bagay na patuloy mong inaaral sa amin. Nagpapasalamat kami na hindi ka nagsasawa. Nagpapasalamat kami sapagkat patuloy mo kami ginagabayan. Tulungan mo kami na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagapagsabuhay ng iyong mga salita. Turuan mo ang aming mga puso na maging lingkod sa anumang talentong ipinagkaloob mo sa amin. Sa anumang simpleng kakayahan, sa anumang simpleng ministeryo, sapagkat alam namin mula sa mga simpleng bagay na ito ay maaari kang gumawa ng malaking bagay kung ang lahat ng ito'y ginagawa namin ng may katapatan, katiyagaan, at malaking pagmamahal alang-alang sa Panginoong Yesus. Palahin mo po ang lahat ng nakinig sa iyong mabuting kalooban. Madaanan, samahan mo sila, Panginoon. May mga pangangailangan, tugunan mo sila, Panginoon. Ang mga natatakot, ang mga nalulungkot at nababalisa, haluin mo sila, O Diyos. Ang lahat ng ito, Ama, isinasamo namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa ating lahat. Amen! Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ibinigay ng ating Panginoon. Patuloy pong nag-aanyaya ang community ng lingkod, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Every Saturday, Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Sunday, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos po ng ating Midweek Fellowship, pastor natin, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Community ng lingkod, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all.